Hula ho mga ka-angel, ito naman po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon po ay nag-Wednesday Mass po tayo at binisita po natin ang isa sa mga maganda at malaking church sa Calgary. Nasa southeast area po siya. Ang pangalan niya po ay St. Albert. So mag-google po nyo yan. At andito po sa bandang southeast na Mackenzie Town. So marami po din pong mga Pilipino dito na nagsisimba. At minsan po ay napapagawi rin po tayo dito. Maganda po rin po dito dahil may katapat po siyang playground. So samahan niyo po kung ipapakita ko yung surroundings. So ayan mga ka-angel, yan ang St. Albert Parish. Maganda po ang loob niyan. At malaki po yung parking lot. So ayan po yung surroundings. Baba po tayo. At ipapakita ko po yung playground. Ayan po yung playground. Meron din pong mga condominium sa paligid niya. Makita nyo po yung grass, medyo nagigreen na. So gumaganda na po ang paligid. So ganito po sa Canada, kung gagawa po sila ng community, automatic po yan na may kasamang playground at mga school. Kasi po sa Canada po, love na love po nila ang kids. So ayan po yung paligid. So ayan. Yan po yung mga townhouses. So mga condominium din po yan. Yan po yung playground. Mga townhouses din po. So ayan po yung Calgary Transit na papunta po dito. So ayan po yung church. So ayan po yung playground. So may mga basketball court. At malawak po yung ground nya. Yan, pwede pong soccer, volleyball. So kikita nyo po yan, yung EMS na yan. Yan po yung parang emergency vehicle ng Alberta Health. Ang tawag po kaya EMS is Emergency Medical Services. So ayan po. So napakaganda po. At talagang mamamangha po kayo sa ganda at mapapawaw. So ayan po. Ayan. So lalapitan po natin yung mga playground. Ayan. So pagka po dito na posisyon, yan yung north, yan yung east, yan yung south, at saka andyan po yung west. So yan po yung position ng place dito. So tingnan nyo po yung mga clouds po, maganda po yung itsura. So ayan po, napakaganda po, refreshing po yung paligid. Mawawala ang problema nyo pag nandito po kayo. So mga ka-angel, meron din po silang spray park. So yan po ay parang may mga fountains, ganun po na mga tubig, pool, ganun. Binubuksan po nila ito pagka summer. Ngayon po medyo hindi pa nalinisan kasi katatapos lang po ng winter. Pero for sure po lilinisan po ito ng city government at ready for summer na naman po at mag-enjoy na naman po mga kids. Ayan. Medyo malawak din po. Yan po yung mga washroom. Meron din pong mga garbage sa kung saan po kayo magtatapon ng basura. At saka separate po yung recycle. At saka yung mga nabubulok. Hindi po pwedeng pagsamahin yan. Kailangan sumunod po tayo ng patakaran kung saan po yung recycle, yung mga nabubulok, mga karton. May mga designated po yan na lagayan kasi sineseparate po nila yan. So organized po talaga dito. At parang sa sarili na po natin ay mahihiya po tayo magkalat.
parang mahihiya ka na lang sa sarili mo na labagin yung mga batas nila. So ganun po, titino pa po kayo dito pag nandito kayo sa Canada, dahil pakaganda po yung patakaran nila. So yan po yung surroundings ng St. Albert Parish. So ayan po, napakaganda po talaga. Ayan po yung view. So mga ka-angel, balik na po tayo sa car kasi medyo malamig, may hangin pa rin. Mga nasa 18 degrees 15 degrees, pero pag may hangin malamig pa rin. Balik tayo sa car mga ka-angel at uuwi na muna tayo. So mga ka-angel, andito na tayo sa car, medyo malamig kaya pumasok na po tayo. At uuwi na muna tayo at magluluto na naman po tayo ng dinner. So tara po mga ka-angel. So kailangan po natin i-check ulit ang shoulder sa left bago tayo mag-move. So meron pong car. So ayan. So clear, mag-go na po tayo. So dito po pala mga ka-angel ay southeast area ng Calgary. Ulitin ko po, at nasa Mackenzie area, isa pong community na naman ng southeast Calgary. At Prestwick area din. So yan po yung dalawang community dito sa area ng St. Albert Parish. So yan po yung mga bahay, mga townhouses. Isa po sa mga pinakauna ring naitayong community dito sa Southeast. So ayan po, at papunta po tayo ng Deerfoot Trail na naman. So kailangan po nating tignan lagi ang both side ng left and right ng daan, kasi may mga bata po lumalabas na po sila at naglalaro. Siyempre mga bata yan, kahit pa minsan minomonitor ng mga parents, sa kakulitan nila, bigla na lang pong tatawid sa mga street. So para po sa safety nila, kailangan po nating doblehin ang tingin sa mga paligid natin. So turn right po tayo dito. Ayan, yan po yung isang lake din sa right. So dire-diretso lang po tayo at hanggang matumbok po natin yung Deerfoot at mag-merge tayo na naman. So papansin nyo po yung mga clouds, napakaganda po yung view nyan. Lalo na po yan pagka sa personal, para po talaga siyang Instagrammable pagka po kinuhanan nyo ng picture. So yellow light po, huwag po nating pilitin at mag-stop po tayo. Yan po ang talagang driver na masunurin. So antayin po natin yung red na maging green bago tayo mag-move. So green na. Let's go. So makikita nyo po yung sign na South Deerfoot Trail. Diyan po tayo papasok. So dito po, basta sumunod ka lang po sa mga sign, hindi po kayo maliligaw at hindi rin po kayo mahuhuli ng pulis pag sumusunod po kayo sa mga sign. Kailangan pay attention lang po lagi. At isa pa pong tip, pagka po pumapasok kayo ng freeway, mga freeway po wala pong stop yan, wala pong mga intersection o traffic light, dire-diretso yan. Kung halimbawa naman po nag GPS kayo at na-miss nyo yung isang exit na dapat mag-exit kayo, wag nyo na pong pilitin. Okay lang po yan, mag-exit na lang po kayo sa susunod na exit dahil connected naman po yan sa previous na exit. I-reroute naman po kayo ng GPS, kasi po makakaroon po ng mga aksidente kung bigla kayong hihinto at parang iniisip nyo na babalik, hindi po pwedeng bumalik. So tuloy-tuloy po tayo. Pag
Ito po pala yung Deerfoot Trail. Pagka po diretsuhin nyo yan is dire-diretso po yan hanggang sa south na mga city, hanggang umabot po kayo ng US border. So mula from Calgary po nasa more or less 3 hours na lang po ang biyahe. US border na po. Ang state na katabi po ng Alberta ay yung Montana. Isa rin pong magandang state yan na kasing ganda rin po ng Alberta pagdating po sa mga bundok, kasi dugtong po yan ng Rocky Mountain ng Canada. So Montana po yung state na katabi ng Alberta. Andyan po yung Glacier National Park, sikat din po. So papunta na naman po tayo ng Stony Trail. So ayan po, makikita pa yung mga white mountain. Yan yung Rocky Mountain. At dadaan po kayo dyan kung pupunta po kayo ng British Columbia o Vancouver. So tuloy-tuloy lang po tayo at may mga sign ng construction. So kailangan nating i-observe kung ano po yung mga sinasabing speed limit, dahil po mahirap mahuli dahil magdodoble ang multa. So magsi-60 na po siya. Tingnan nyo po yung view mga ka-angel, napakaganda po yung view nya. Yan po yung pababa na yan ay isa pong river, isang ilog na naghahati sa kabilang kumbaga sa southeast at papuntang southwest. So may mga golf course din po dyan sa baba. So yan po yung nabanggit ko po sa mga nakarang vlog, yung Chaparral. Yan po yung Chaparral, community ng Chaparral sa left. So maganda po at talagang inaayos na naman nila yung bridge, dahil parang in-expand po nila yung bridge. Kasi po siguro dahil dumarami na po ng population at saka mga car dito sa Calgary, mas maganda na yung advance ang isip nila, malapad na agad bago pa magkaroon ng mga traffic. So ayan po, malapit na po tayo at bibili po tayo ng baon ng mga chikiting natin sa school bukas. So i-watch po natin kung mag-iiba na yung speed. So by na kikita na kung magiging 80 na siya. So 80 na siya. So sumunod na tayo. So be patient lang po sa pagdadrive. Kung hindi po kailangan, it's not necessary to change lane, steady na lang po kayo sa lane nyo para hindi po kayo palipat-lipat at tingin-tingin ng blind spot. Isa po yan sa mga dahilan ng mga bangga. So pagka it's not necessary, stay in your lane. So mga ka-angel, at mag-exit na tayo dito sa McLeod Trail, kasi pupunta po tayo sa isang mga commercial area. Hanapin po natin yung fast food na bibilhan natin ng baon ng mga chikiting natin. So McLeod Trail is an 80 km an hour highway. Kasi po ito po yung highway na papasok na po sa mga establishment, kaya nag-reduce na siya ng 20 km, unlike po sa Deerfoot at Stony Trail kanina. So ang ganda po ng view, kasi yung mga grass nagiging berde na. Nakakawala po ng stress at problema, pati mga utang makakalimutan mo mga ka-angel.
So mag-exit tayo dito sa 162 Avenue, Sun Valley Boulevard. So dadaanan na pa naman po natin yung Diamond Interchange, mga ka-angel. Dahil malapit po di tayo dito, kaya lagi nating nadadaanan. Yan po, Diamond Interchange, first in Canada. So magte-turn left tayo dito at tatawid tayo sa bridge. Change lane to the left po tayo para hindi tayo mahirapan mamaya na mag-left. Abutan tayo ng red light. So pansinin nyo po, mga ka-angel, ito yung Diamond Interchange. Tignan nyo po yung movement ko para akong pa XX. So hintayin po natin na maging green yan para makita nyo yung ano ba ang Diamond Interchange. Hindi ko po lang po sure kung meron sa Pilipinas ng ganyan. I-search po natin yan. Kasi nung simula po nung umalis ako doon, wala pa akong nalalaman na may Diamond Interchange sa Pilipinas, especially sa Metro Manila. So ayan po, tayin po natin, be patient. So ito yung nakikita nyo po, mayroon din pong mga car sa kabila. Ayan. So yan po yung Diamond Interchange, pa XX kumbaga. So green, good to go po tayo. Ayan. Ayan, kita nyo, mga ka-angel, pa X talaga siya. So turn left po tayo dito. At ito na po yung area na malapit po sa atin, na commercial area. Napakaganda rin po dito banda dahil maraming, halos kompleto na yung mga tindahan. Hindi na po kayo mamroblema kung may mga kailangan kayo dahil kompleto na. May mga Filipino restaurant din po dito. So ayan, tuloy-tuloy lang po tayo at pupunta po tayo ng Wendy's. Ayan, change lane to the right po tayo. Nagbibigay naman po sila basta maaga po kayong mag-signal. Ayan, tuloy-tuloy lang po at malapit na tayo sa Wendy's. So ayan, mga ka-angel, huwag nyo po akong tatawanan kung mga barok-barok ang English ko, ha. Dahil alam nyo naman na dugong Pilipino tayo at hindi tayo dugong puti. Kaya kung mag-English tayo ay barok. So ayan, mga ka-angel, pupunta pa tayo sa drive-thru ng Wendy's. So ayan, antayin lang po natin na matapos yung isa para tayo na po ang susunod. Tayo na ang susunod, mga ka-angel. Hello. Hi, what can I get for you? Can I have one side Caesar salad? And 2 sets of chicken nuggets, 6 pieces each. So can you please separate it? What dipping sauce? Sweet and sour. So that's everything. Can you please repeat my order? Side Caesar salad and 2 6-piece nuggets. Yeah, so separate the nuggets, okay? Yes. Okay, thank Do you you. need a bag for those? No, that's fine. It's Second okay. window, please. Okay, thank you. So yun po, mga ka-angel, kailangan po nating mag-thank you dahil yan, isa po yan sa mga paggalang dito sa Canada. So kailangan nating
bayaran na mga ka-angel. At dito mga ka-angel, hindi po uso yung mga cash, dahil po mas convenient kung itatap o isa-swipe nyo na lang po yung card nyo, either debit o credit card, at papasok na po yung bayad. Hindi na po kailangan ng sukli. So mabilis po yung pag ganon. Okay, thank you. Is it okay to get you to park and I'll bring out Oh, that's fine, it's okay. So medyo yatang busy sila mga ka-angel. Hindi nila na-prepare agad daw yung order natin. Baka agad siguro po yung nuggets, kasi ilulutuin pa nila yun eh. So okay lang po na mag-antay tayo at hintayin natin yung order natin. So maghahanap po tayo ng parkingan at i-deliver na lang po nila yung order natin. So dito lang po tayo at mag-aantay muna. So ganun po mga ka-angel, at be patient po lagi. Hindi po kailangan na nagmamadali lagi, at pagka nagmamadali po lagi mas mahirap po yung ganun, dahil baka mapasubo ka pa. So antay lang po tayo. So yun mga ka-angel, binigay na nila yung order natin. So uuwi na po muna tayo at magluluto. At salamat po sa panonood, at hanggang sa muli po. At ingat po kayo lagi. God bless you. At ito po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Pray hard, it works po. Salamat po.